The Mysterious Intern. Kabanata 72. Nagtapos sa Oxford University Medical School. Nag-intern sa Wellington Hospital. Sa outpatient department ng respiratory medicine ng Beijing 3rd Hospital at sa klinika ni Dr. Hayden Cheng, tinitingnan ni Dr. Hayden Cheng ang screen ng TV. Nakita niya ang mga subtitles na isinali ng TV station at ang pagpapakilala ng host. Nanlamig ang buo niyang katawan. Nang masigurado niyang kilala talaga ni Dr. Bell si Brian Ye, alam niya maaaring hindi nagtapos si Brian Ye sa basta-bastang universidad gaya ng hinala niya noon, nang marinig niya ang unang tunay at matatas na Ingles ni Brian Ye. Ngunit hindi niya inakalang si Brian Ye ay isang top student na nagtapos sa Oxford University. Kung hindi niya alam na ang TV station ay para sa mga mamamayan ng buong Yanjing City, imposibleng magkamali sila sa pagsasalin sa mga ganitong kaliit na issue. Inisip na sana niyang nagkamali sila. Kung hindi inulit ng TV host ang mga salita ni Dr. Bell ng maraming beses sa isang komplikadong tono ng pagkamangha at sorpresa, maaaring inisip niyang mali ang kanyang narinig. Paano kaya nangyari ito? Paano nakapagtapos ang apelyidong Ye na ito sa Oxford University? Paano makakapunta sa North Suburb Hospital ang mga estudyanteng nagtapos sa Oxford University? May sakit ba siya sa utak? Pagkatapos magtapos sa Oxford University, bakit hindi niya sinabi sa iba? Siya ay... Biglang namutla ang mukha ni Dr. Hayden Cheng. Tiningnan niya ang screen ng TV na may kumpiyansang ngiti sa kanyang mukha. Si Brian Ye, na patuloy na nagsasali ng mga salita ni Director Julio Feng at ng kanilang mga kasamahan gamit ang isang mahusay at tunay na London accent, ay biglang naintindihan. Nagtanong, ang dahilan kung bakit hindi sinabi ni Brian Ye sa lahat na nagtapos siya sa Oxford University, at ang dahilan kung bakit sa tuwing may nagtatanong sa kanya kung saang paaralan siya nagtapos, palagi niyang sinasabi ng malabo, hindi kung ano ang iniisip nila, dahil siya ay mababa. Hindi dahil nahihiya siyang sabihin ang kanyang pinagtaposang paaralan. Ito ay dahil ayaw ni Brian Ye na iparamdam sa kanilang mga kasamahan na sila ay mababa. Sa simula pa lamang, ang kanilang pag-iisip ay pumasok sa isang patay na dulo ng inersya, at gusto nilang tumawid mula sa simula. Mas lalong namutla ang mukha ni Dr. Hayden Cheng. Iniisip na noong una, palagi niyang iniisip na si Brian Ye ay pumunta sa North Suburb no. 3 hospital dahil sa kanyang mahinang akademikong pagganap sa UK, dahil hindi siya makahalo sa UK at hindi makahanap ng anumang iba pang magagandang ospital sa China. Ang pakiramdam ng pagiging superior na lumabas sa harap ni Brian Ye, at pagkatapos ay iniisip ang mga salita ni Dr. Bell kanina lamang, ang kanyang puso ay tila sinaksak ng husto, at ang kanyang mukha ay tila sinampal ng husto. Ano ang hindi mo kayang tiisin? Ang mga eksperto mula sa Wellington Hospital ay personal na nag-issue sa kanya ng isang pananatili at inanyayahan silang manatili at magtrabaho sa Wellington Hospital. Paano hindi makahalo sa ibang bansa ang isang talentadong tao na tulad nito, at paano siya hindi makahanap ng trabaho sa isang magandang domestic hospital? May bakas ng panghihinayang sa kanyang puso muli. Kung alam niyang napakagaling ni Brian Ye, paano niya pupukawin si Brian Ye? Ngunit sa lalong madaling panahon, ang pagsisisi sa kanyang puso ay naging sama ng loob kay Brian Ye sa kanyang puso muli. Sinisisi ko ang apelyidong Ye na ito. Ang apelyidong Ye, na napakalakas, ay pumunta sa kanilang Beijing 3rd Hospital upang magpanggap na napilitan. Dapat ay sinasadya niya. Gusto lang niyang makita ang mga biro ng ibang tao, upang maipakita niya ang kanyang kadakilaan at magmukhang nakahihigit. Sampay ng sinumang nagpapanggap na mapilit. Lahat ay karapat-dapat sa paghihiganti. Habang mas pinag-iisipan ito ni Dr. Hayden Cheng, mas lalo siyang napunta sa dulo ng isang sungay at tiningnan ang figure ni Brian Ye sa screen ng telepono. Ang tingin sa kanyang mga mata ay naging mas seloso at mapanlate. Sa sandaling ito, hindi niya naisip na si Brian Ye ay hindi kailanman nagpanggap sa harap nila, at hindi siya kailanman nagpakita ng isang superior, mapanghamak na hitsura at tono sa harap nila, at kahit na ang pakikipag-usap sa kanila ay napaka-modest. Oo, hindi kailanman itinago ni Brian Ye ang mga medikal na tanong. Kahit sino ang magtanong sa kanya, sasagutin niya ang mga ito ng seryoso at matyaga. Ang dahilan kung bakit siya nakarating sa hakbang na ito ay dahil lamang sa kanyang sariling makitid na isip at mapagmatigas na pagmamataas. Kung hindi dahil sa kanyang mapagmataas na mentalidad, naisip niyang mas mahusay siya kaysa kay Brian Ye at ipinanganak sa kanyang puso. Upang maliitin ang subconsciousness ni Brian Ye, kung hindi dahil sa kanyang makitid na pag-iisip, seloso sa pabor at espesyal na pangangalaga ni Brian Ye mula kay Dr. Thomas Wang, kung hindi dahil sa pagiging seloso sa pagiging malapit ni Nurse Sarah Lin kay Brian Ye. Puso, walang mangyayari.
Kung hindi siya masyadong makasarili sa kanyang puso at handang tretuhin ang ibang mga kasamahan ng mas taos puso, kung gayon ang mga bagay sa Kian Hospital ay hindi mangyayari, at ang pagkakasalungatan sa pagitan niya at ni Brian Ye ay hindi mapapatalas. Bagamat nais ni Director Julio Fang na manatili sa airport ng higit pa. Bigyan si Brian Ye ng pagkakataong magpakita ng higit pa sa kanyang mga talento at kalakasan, at gumamit ng mga katotohanan upang sampelan ang mga reporter na dati nang nag-scribbled at nagbalita, at hayaan ang mga reporter na iyon na makita kung ano ang sinabi nila na hindi mahusay ang Ingles, ang tinatawag na ang ugali ni Brian Ye na hindi marunong. Ngunit ang airport ay hindi isang lugar upang mag-usap pagkatapos ng lahat, at isinasaalang-alang na ang kabilang partido ay lumipad mula sa UK at lumipad ng higit sa 10 oras, dapat ay pagod na siya, at kailangan ng napapanahong pahinga at baguhin ang jet lag. Pagkatapos ng ilang simpleng pag-uusap sa pagitan ng dalawang panig, umalis si Director Julio Fang sa airport kasama ang mga eksperto mula sa Wellington Hospital. Habang nakaupo sa business minibus, sinubukan pa rin ni Dr. Bell na makipag-usap kay Brian Ye, ngunit hindi siya pinansin ni Brian Ye. Hindi niya makalimutan ang kanyang kasalukuyang mga tungkulin. Siya ay isang tagasalin, at si Dr. Bell ay may malaking bibig. Hindi siya makapagsalita ng sobra. Minsan, kahit na si Brian Ye ay napakainis kapag may sinabi siya, lalo na ang ibang tao. Sa kabutihang palad, alam din ni Dean Carlos ang ugali ni Dr. Bell, kaya direkta niyang pinigilan si Dr. Bell, at pagkatapos ay patuloy na inaayos ang pag-uusap, nakikipag-chat kay Director Julio Fang at sa iba pa tungkol sa mga kaugalian ng China, at sa pagsisikap ni Dean Carlos at Brian Ye na kontrolin ang larangan. Mula sa airport hanggang sa hotel, ang kapaligiran sa pagitan ng host at ng panauhin ay karaniwang napakaganda. Pagkatapos ipadala si Dean Carlos at ang iba pa sa hotel, sila ay naayos. Umalis si Director Julio Fang at ang iba pa, habang si Brian Ye ay nanatili sa hotel upang ang mga eksperto sa Wellington Hospital ay maaaring maging standby anumang oras kung kailangan nila ng anumang bagay. Bagamat dapat ay nagayos ang Wellington Hospital ng isang interpreter na marunong magsalita ng Chinese, bilang host, ang Huaxia Kingdom ay dapat ding gumawa ng perpektong paghahanda. Para sa kaayusang ito, nakaramdam ng kaunting kawalan ng kakayahan si Brian Ye, ngunit mula sa simula, siya ay mental na handa. Bago umalis, espesyal na tinapik ni Director Julio Fang si Brian Ye sa balikat, at pinuri si Brian Ye ng walang anumang papuri. Kasabay nito, paulit-ulit niyang hinikayat si Brian Ye, umaasa na si Brian Ye ay mananatili sa susunod na ilang araw. Sa oras, patuloy na kumilos ng maayos at aliwin ang grupong ito ng mga eksperto sa Wellington. Halos katulad si Manuel Zhao kay Director Julio Fang. Ang tingin sa mga mata ni Brian Ye ay lalo siyang hindi nagugustuhan sa kanyang anak. Nakikita ang walang pagtatagong pagpapahalaga ni Director Julio Fang at Manuel Zhao kay Brian Ye, si Assistant Philip Zeng sa gilid ay halos nagseselos na pula ang kanyang mga mata. Matagal na siyang kasama ni Director Julio Fang, at hindi pa siya tinatrato ni Director Julio Fang. Kaya pinahahalagahan, kaya mapagmahal. Ngunit sa kabila ng inggit, paninibugho at pagkapuot sa kanyang puso, wala siyang magawa. Si Brian Ye ay talagang napakatalino. Hindi na kailangang sabihin, ang kanyang kahangahangang resume, ang pagsasalin at pagganap sa daan, kahit na hindi niya gusto si Brian Ye. Ang mga tao sa paligid, ay nararamdaman din na hindi sila makahanap ng anumang mali, at nararamdaman pa mula sa ilalim ng kanilang mga puso na ang pagganap ni Brian Ye ay talagang masyadong kahanga-hanga at perpekto. Matandang Manuel, hindi masama. Talagang nakakatuwa kayong dalawa. Pagkalabas ng hotel at pabalik sa commercial car, si Director Julio Fang, na nakangiti kanina, ay biglang nagliit ng kanyang mga mata at tumingin kay Manuel Zhao na may pagbabanta. Anong nangyari kay Julio Fang? Hindi ba't okay lang kanina? Bakit biglang nagbago ang iyong mukha? Hindi ba't mahusay ang ginagawa ni Dean Manuel? Ang Dr. Ye na inirekomenda niya, hindi ba't nasiyahan si Director Julio Fang kanina? Nagulat ang lahat sa biglaang nakamamatay na ekspresyon ni Director Julio Fang, at hindi nila maiwasang makaramdam ng pagkabalisa. Lalo na si Wen Zhang, ang katulong ni Manuel Zhao, ay binanggit pa ito sa kanyang lalamunan. Si Director Julio Fang ay si Manuel Zhao. Kung hindi siya nasisiyahan kay Manuel Zhao, hindi siya nagbibiro. Director Julio Fang, hindi ko talaga kasalanan ito. Hindi nakapag-react si Manuel Zhao sa loob ng ilang sandali. Matapos ang isang sandali ng pagkabigla na bigla niyang naalala ang isang bagay. Nag-react siya at sinabi na may mapait na ngiti, hindi ko talaga itinago ito ng sadya. Si Dr. Ye talaga ang pumunta sa aming ospital upang mag-apply para sa isang appointment. Sa oras na iyon, hiniling sa akin na mangako na panatilihin ang lihim para sa kanya. Kung hindi, matagal ko na itong ipinahayag.
Isang napakatalinong mag-aaral mula sa Oxford University ang dumating upang magtrabaho sa aming ospital. Napakagandang bagay. Lumabas na hindi nasisiyahan si Director Julio Feng dito. Nang marinig ang paliwanag ni Manuel Zhao, ang mga mukha ng lahat ay nagpakita ng biglaang pagtingin. Tiningnan nila si Manuel Zhao, at hindi nila maiwasang bumantong hininga sa kanilang mga puso. Ang Dean Zhao na ito ay talagang nakatago ng malalim. Itinatago ko ito sa loob ng mahabang panahon. Ayos lang para sa mga gawain ni Brian Ye nitong mga nakaraang araw. Si Manuel Zhao talaga ang nagtiis dito. Hindi siya nagsalita at hindi ipinahayag si Brian Ye sa labas ng mundo. Si Brian Xu ang bagay ng pagtatapos mula sa Oxford University. Batay sa sitwasyon noong panahong iyon, naniniwala ako na sa sandaling ipahayag ni Manuel Zhao ang insidente, ang lahat ng mga alingaw-ngaw tungkol kay Brian Ye ay magiging self-defeating, at ang insidente ay hindi kailanman naging napakatindi. At hindi niya kailangang harapin ang presyon mula sa lahat ng panig ng paulit-ulit, at hindi niya kailangang paulit-ulit na magbigay ng garantiya kay Director Julio Feng at iba pang mga pinuno sa kanyang kinabukasan. Ang matandang Zhao na ito ay talagang mapagparaya. Sinulyapan ni Assistant Philip Zeng si Manuel Zhao, na may komplikadong tingin sa kanyang mga mata. Bilang katulong ni Director Julio Feng, alam na alam niya kung gaano karaming presyon ang kinakaharap ni Manuel Zhao sa mga araw na ito, hindi pa banggitin si Manuel Zhao na nangunguna. Ang sentral na figure, kahit na si Director Julio Feng ay nahaharap sa matinding presyon sa panahong ito, at hindi na niya ito matiis. Si Director Julio Feng ay gumawa ng hindi bababa sa 3 tawag kay Manuel Zhao sa harap niya, at kahit na nanumpa ng direkta nang lumabas siya, walang sinabi si Manuel Zhao. Kung nagsalita lamang si Manuel Zhao ng kaunti, maaaring hindi siya naging tulad ng isang payaso dati, na naghihintay ng hanggal upang makita ang biro ni Brian Ye. Sa kabutihang palad, bagaman siya ay napakainis kay Brian Ye noong panahong iyon, mayroon pa rin siyang bakas ng dahilan. Sa kabuuan, pinigilan niya ang kanyang mga emosyon, at hindi nagpakita ng labis sa ibabaw. Kung hindi, ito ay batay sa kung ano ang mayroon si Director Julio Feng kay Brian Ye ngayon. Pahalagahan, maaaring hindi niya mapanatili ang posisyon ng katulong. Nagbigay din si Wen Zhang ng malalim na damdamin, ang pagtatago ni Dean Zhao ay talagang sapat na mahigpit, kahit na ang kanyang pinakamalapit na katulong, si Dean Zhao ay hindi nagpasa ng isang salita. Ang mga mata ni Dr. Allison Zhao ay nagpakita rin ng isang komplikadong pagtingin, ang pagtitiis ni Manuel Zhao ay talagang nagparamdam sa kanya ng isang buntong hininga, bukod sa paghinga, hindi napigilan ang kanyang mga mata na humanga pa. Mapagkakatiwalaan. Ang simpleng 2 salita ay tiyak na hindi ganoon kadaling gawin. Ngunit hindi nagduda si Manuel Zhao na talagang ginawa niya ang 2 salitang ito. Sa simula, nagkaroon ng hindi pagkakasundo sina Brian Ye at Dean Robert Zeng. Nang aalisin na sana ni Dean Robert Zeng si Brian Ye, sinibak ang posisyon ni Manuel Zhao. Hanggat nagpahayag siya ng kaunti, maaaring magbago ang lahat ng sitwasyon, ngunit hindi siya nagpahayag ng kaunting impormasyon. Sa pagkakataong ito, patuloy na binobomba ng media, at nahaharap siya sa matinding pagpuna at presyon. Hanggat inihayag niya ang impormasyong ito, ang sitwasyon ay magiging self-defeating, ngunit hindi pa rin siya nagpahayag ng anumang impormasyon. Ilagay ang iyong sarili sa posisyon at mag-isip, kung nakatayo siya sa posisyon ni Manuel Zhao, magagawa ba niya ito? Si Dr. Allison Zhao, na palaging naniniwala na ang pagiging mapagkakatiwalaan ay ang kanyang prinsipyo at pinakamababang linya, ay nakaramdam ng kaunting kawalan ng tiwala sa unang pagkakataon. Kung gayon ang iyong anak ay maaari ring magbunyag ng kaunting hangin. Sinulyapan ni Director Julio Feng si Manuel Zhao. Sa kanyang puso, galit talaga siya kay Manuel Zhao. Kung nagbunyag si Manuel Zhao ng kaunting impormasyon, hindi siya gaanong ma-stress, at hindi siya magagalit kay Manuel Zhao ng maraming beses, at halos pilitin niya si Zhao. Nagbago si Guo Zheng. Sa kasong iyon, mawawala sa kanya ang gayong natitirang talento. Oo, ito talaga ang aking kasalanan, Julio Feng, kunin mo ang tubig sa iyong bibig upang kalmayan ang iyong hininga. Ngumisi si Manuel Zhao, mabilis na kumuha ng isang bote ng mineral na tubig at iniabot ito kay Director Julio Feng. Ikaw. Sa pagkakataong ito, para sa kapakanan ng pagre-rekomende ng gayong talentadong tao, hindi kita papakialaman. Kung mayroong gayong bagay sa susunod, mag-ingat ako na itaboy kita sa hilagang suburb. Si Director Julio Feng ay hindi isang hindi makatwirang tao. Sinisi niya si Manuel Zhao kanina lamang dahil lamang sa isa sa kanila ay nasa galit, at ang kanyang puso ay nalulumbay at hindi masaya, at ang pangalawa ay upang talunin si Manuel Zhao. Pagkatapos kumalma, talagang hinangaan niya si Manuel Zhao sa kanyang puso. Ang mga tao ay hindi tumatayo ng walang tiwala.
Ang pag-uugali ni Manuel Zhao na panatilihin ang kanyang mga pangako ay talagang isang bihirang katangian, at ang pagganap ni Manuel Zhao sa pagkakataong ito ay eksaktong pareho. Ipinapakita nito na si Manuel Zhao ay mapagkakatiwalaan. Hindi na mauulit. Nagmamadaling tumawa si Manuel Zhao kasama niya. Julio Fang, sa pagkakataong ito, ang media ay nagbalita ng walang anumang ebidensya na nagdulot kay Dr. Ye na maging napakamali. Sa palagay mo ba kami? Nakita si Director Julio Fang na kumukuha ng bote ng mineral na tubig at nagsimulang uminom, isang malamig na ilaw ang kumislap sa mga mata ni Manuel Zhao. Si Manuel Zhao ay hindi isang tao na ang mga ngipin ay natamba at nilunok ng direkta sa dugo, at walang paghihiganti. Sa mga nakaraang araw, siniraan ng media si Brian Ye, Manuel Zhao, at maging ang Beijing Third People's Court. Naalala niya ang lahat ng paninirang puri sa kanyang puso, at naghintay siya hanggang sa araw na ito upang ayusin ang mga ito isa-isa. Bihira na makita si Director Julio Fang na napakasaya at humahanga kay Brian Ye. Natural, hindi niya papakawalan ng gayong bihirang pagkakataon, kaya binanggit niya ito ng direkta sa ilalim ng pangalan ni Brian Ye. Pupunta ako sa mga tao mula sa propaganda department kapag lumingon ako. Sinulyapan ni Julio Fang si Manuel Zhao at kinulat ang kanyang mga lobby. Hindi nakita ni Manuel Zhao ang maliit na jiujo sa kanyang puso, ngunit ang bagay na ito ay orihinal na gusto niyang gawin, kaya wala siyang gaanong iniisip ang magulong mga ulat mula sa media sa mga araw na ito. Ang mga mata ni Director Julio Fang ay kumislap din ng malamig na ilaw. Nakikita si Mr. Harry Senador sa tingin ni Director Julio Fang. Ang mga isip ni Wency Zhang at Assistant Philip Zeng ay hindi maiwasang makaramdam ng kaunting kapaitan. Alam nilang lahat na galit talaga si Director Julio Fang at talagang lilipat. Ang mga media na patuloy na nagbabalita ay magiging malas. Bagamat ang taong ito ay may malaking bibig, ilang katigasan ng ulo, ilang makitid na nasyonal na prejudice, at sinasabing mas maalay siya sa kanyang pamumuhay at maraming iba pang mga pagkukulang, bagamat hindi gusto ni Brian Ye ang taong ito sa kanyang puso. Ngunit may isang bagay na dapat aminin ni Brian Ye na talagang napakagaling ni Dr. Bell sa larangan ng neurosurgery. Ang isang lalaki na may napakaraming pagkukulang at napaka hindi nakalulugod ay maaaring makamit ang katayuan na ito ngayon at maging isa sa mga pinakamahusay sa larangan ng neurosurgery. Ang isa sa mga nangungunang tao ay may mga dahilan. Pagdating sa mga profesional na isyu, ang lalaking ito ay parang isang baliw. Para sa anumang profesional na problema na nakatagpo niya, maaari siyang maging tulad ng isang baliw at bumato tulad ng isang baliw. Lumipad lang ako mula sa United Kingdom patungo sa China, at tumagal ng higit sa 10 oras ng paglalakbay sa himpapawid. Kahit na sa first class, maaari kang matulog, ngunit alam ng sinumang nakasakay sa isang long-distance flight na pagkatapos lumapag, mararamdaman mo pa rin ang napakapagod. Hindi lang ito problema ng paglalakbay, kundi pati na rin problema ng jet lag. Sa ilalim ng ganitong mga pangyayari, ang pagpili ng sinumang normal na tao ay dapat na bumalik sa hotel, maghugas, magpahinga ng maayos, at maingat na ayusin ang jet lag at schedule. Tulad ni Dean Carlos at iba pang mga tao na dumating sa Wellington Hospital, sa sandaling sila ay nanirahan sa hotel, ang kanilang mga mukha ay agad na nagpakita ng pagkapagod. Kahit na si Director Julio Fang at ang kanilang pagiging magalang ay medyo mahirap harapin. Ilang salita lang. Pagkatapos magpaalam sa lahat, agad siyang natulog sa kanyang silid. Ngunit si Dr. Bell ay parang isang baliw, hinaila lang niya si Brian Ye sa kanyang silid, at nagdala ng ilang mga profesional na problema sa larangan ng neurosurgery na may sigla. Ayaw ni Brian Ye na makipag-usap sa kanya, ngunit hindi niya alam kung paano. Bigla, hinaila siya muli, at ang pag-uusap ay tumagal ng higit sa 2 oras. Nang talagang inaantok na siya, tinapos niya ang pag-uusap na may hindi kasiya siyang ekspresyon. Ace, ikaw talaga ang pinakatalentadong taong nakita ko. Maniwala ka sa akin, sumama ka sa akin sa Wellington at lumipat sa aming neurosurgery. Tinitiyak ko sa iyo na ikaw ang magiging pinakamahusay na neurosurgery sa mundo. Mga doktor. Nang aalis na sana si Brian Ye, muling nag-alok si Dr. Bell kay Brian Ye na may nag-aalab na mga mata. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap kanina, pagkatapos makinig sa mga pananaw at opinyon ni Brian Ye sa larangan ng neurosurgery, alam na hindi pa rin sumusuko si Brian Ye sa kanyang pag-aaral at paglago sa larangan ng neurosurgery sa mga nakaraang taon. Nararamdaman ni Dr. Bell na ang matagal ng tahimik na mga kaisipan sa kanyang puso ay muli nagsimulang tumalon, nagsimulang uminit. Dr. Bell, dapat kang matulog ng maayos muna. Ang pinakakailangan mo ngayon ay pahinga. Talagang hindi nag-abala si Brian Ye na sagutin ang tanong na ito mula kay Dr. Bell. Well, Ace, naniniwala akong gagawa ka ng isang matalinong pagpipilian.
Ang pinakamahusay na ospital tulad ng Wellington at ang pinakamahusay na koponan tulad ng aming koponan ng neurosurgery ay ang pinakamahusay para sa iyo. Gayunpaman, mayroon akong oras. Naghihintay ako para sa iyo anumang oras. Piliin. May bakas ng pagkabigo sa mga mata ni Dr. Bell, ngunit hindi rin siya basta sumuko. Magpahinga ka ng maayos, Ann. Lumabas si Brian Ye sa silid ni Dr. Bell at isinara ang pinto. Ace, hindi ako susuko. Kung susuko ako sa iyo tulad ng isang talentado at natatanging tao, hindi ako patatawarin ng Diyos. Nakikita si Brian Ye na mabilis na umatras at ang pinto ay bumagsak, mayroong isang galit na ilaw na kumikislap sa asul na mga mata ni Dr. Bell. Sumpa, niloko na naman ako ni Wallace. Paglabas sa silid ni Dr. Bell, hindi maiwasang hawakan ni Brian Ye ang tulay ng kanyang ilong habang naglalakad papunta sa kanyang sariling silid, at ngumiti ng mapait. Sa simula pa lamang, malinaw na hindi niya planong makipag-usap kay Dr. Bell. Nagpasya siya. Ano man ang sabihin ni Dr. Bell, basta hindi niya ito papansinin at hindi ito papansinin. Sa kasong ito, mararamdaman ni Dr. Bell kung ikaw ay nakakabagot, hindi ka na niya kakausapin muli, at hindi ka na niya hahanapin muli sa hinaharap. Ngunit hindi ko alam kung bakit, sa harap ng lalaking ito, ang kanyang napakalakas na kakayahan sa pagkontrol ng emosyon ay tila direktang pinawalang bisa, at siya ay nagiging partikular na madaling magalit. Pangunahin, ang bibig ni Dr. Bell ay masyadong mura. Bagamat alam ni Brian Ye na sinasadya siyang inudyukan niya, ang sinabi ni Dr. Bell ay napaka-awkward na hindi niya maiwasang magalit sa bawat oras, at hindi niya maiwasang gustong pabulaanan siya at turuan siya. Bilang karagdagan sa pagkakautang ng kanyang bibig, may isa pang bagay na ginagawang ganap na walang magawa si Brian Ye. Ang lalaking ito ay talagang mahusay na propesyonal. Sa bawat oras na may sinabi siya, maaari niyang tusukin ang makati at masakit na mga punto ni Brian Ye. Hindi maiwasang mahulog ang immunity ni Brian Ye. Kung hindi, ang isang tao na maaari lamang magmura sa kalye, kahit na magmura siya sa kalye, gaano man kasama ang panunumpa, tiyak na hindi makikipagtalo si Brian Ye sa kanya. Ang dahilan kung bakit nakipagtalo si Brian Ye kay Dr. Bell, upang ilagay ito ng tahasan, ay dahil ang mga isyu na sinabi ni Dr. Bell ay talagang interesado sa kanya at gusto niyang ipahayag ang kanyang mga pananaw. Ang pangunahing dahilan kung bakit nakakain si Dr. Bell kay Brian Ye ay nakasalalay pa rin dito. Naging dati at ito ay ngayon. Sa susunod ay tiyak na hindi na ako maloloko muli, at hindi ako makikipagtalakayan ng mga isyu sa baliw na ito, Dr. Bell. Pagkaraan ng ilang sandali, huminga ng malalim si Brian Ye, pinakalma ang depresyon sa kanyang puso, at binabalaan ang kanyang sarili sa ika-N na pagkakataon. Isinantibi ang depresyon na dulot ng panloloko, seryosong naalala ni Brian Ye ang sitwasyon ng nakaraang pagtatalo at talakayan kay Dr. Bell. Kailangan pa rin niyang aminin na nakinabang pa rin siya sa talakayan kay Dr. Bell. Siya ay medyo mahusay sa neurosurgery. Sa abot ng mga operasyon sa pag-opera, sa kanyang napakagandang kasanayan sa paglilinang, tiwala pa nga siya na kaya niyang gawin ang mas mahusay kaysa kay Dr. Bell, ngunit sa abot ng paksang ito, kung ikukumpara sa mga nangungunang eksperto sa mundo tulad ni Dr. Bell, mayroon pa ring isang tiyak na agwat sa pagitan niya. Ang agwat na ito ay sa kabuuan, sa antas ng pag-unawa sa buong larangan ng neurosurgery. Ang agwat sa antas na ito ay hindi nakikita sa ordinaryong mga panahon, at kahit na ang mga ordinaryong tao ay hindi man lang ito maintindihan, dahil hindi ito isang praktikal na pamamaraan tulad ng surgical technique, ito ay nakikita. Ito ay hindi nakikita at hindi nasa salat, ngunit kapag nakaharap sa mga pasyente at komplikadong mga sakit, ang agwat sa antas ng pag-unawa na ito ay magpapakita. Sa isang talakayan tulad ng kanina lamang, ito rin ay nagiging maliwanag. Ang ilan sa mga pananaw ni Brian Ye na palagi niyang iniisip na ganap na tama ay agad na pinuna niya sa harap ni Dr. Bell, at kahit na kinutya ng husto. Hindi banggitin ang ilang mga kaso na tinalakay. Nanlamig si Brian Ye. Hindi niya naisip ang ilang mas malalim na issue. Pagkatapos pag-isipan at tunawin ang talakayan ngayon, hindi maiwasang lihim na makaramdam si Brian Ye ng bakas ng pasasalamat. Ano man ang mangyari, talagang mabuti si Dr. Bell sa kanya. Ang mga talakayan tulad ng ngayon ay talagang katumbas ng pagtuturo at pagbibigay ng payo. Hindi lahat ay handang tretuhin siya sa ganitong paraan, handang sabihin sa iba ang tungkol sa kanyang karanasan sa buhay at propesyonal na pag-unawa sa pamamagitan ng gayong mga talakayan. Pagkatapos bumalik sa kanyang silid, sinulyapan ni Brian Ye ang kapaligiran ng silid, at pagkatapos ay umupo ng nakakross ang mga binti sa kama. Ipinikit ang kanyang mga mata, seryosong inalala ni Brian Ye ang nangyari ngayong umaga, inisip ang lahat ng mga sitwasyon, at bumaantong hininga na naman ng walang magawa. Ang ilang mga bagay ay maiiwasan sana.
Halimbawa, kung mas maingat siya at tiningnan ang listahan ng mga bisita ng Wellington Hospital ng maaga, malalaman niya na ang malaking bibig ni Dr. Bell ay darating, mariin niyang tatanggihan na gawin ang pagsasalin na ito, at siya ay magiging determinado. Kung tatanggihan mo na makipag-ugnayan sa mga taong ito sa Wellington Hospital, kahit na hindi mo isuko ang interpreter na ito, maaari mong kontakin si Dr. Bell ng maaga at batiin siya. Nakalulungkot na walang mga kung sa mundo, ang oras ay isang tuwid na linya, at walang paraan upang mabawi ang nangyari. Ayos lang, balak ko na lang umalis. Bagamat hindi alam ni Brian Ye kung paano magre-react ang mga kasamahan sa mga departamento na iyon kapag nalaman nila ang kanyang resume at nalaman na nagtapos siya sa Oxford University, alam ni Brian Ye na mahihirapan silang magkasundo ng kasing simple ng dati. Natatakot ako na mahirap para sa kanyang buhay na maging kasing payapa ng dati, at malamang na hindi siya tahimik na magtatrabaho sa respiratory medicine clinic. Tiyak na ililipat ni Manuel Zhao ang kanyang posisyon kapag lumingon siya. Kahit na hindi mag-adjust si Manuel Zhao, hindi siya hahayaan ni Director Julio Feng na magpatuloy sa pagtatrabaho sa klinika. Bukod dito, habang kumakalat ang balita, ang mga tao mula sa iba pang malalaking ospital ay malamang na patuloy na pupunta sa kanya at iimbitahan siyang magtrabaho sa mga malalaking ospital na iyon. Maraming hindi inaasahang problema na maaaring sumunod. Naisip ang posibleng mga kahihinatnan, hindi maiwasan ni Brian Ye na makaramdam ng kaunting kapeitan sa kanyang puso. Ang gayong mahabang pagsisikap ay tunay na nasira. Sa pagkakataong ito, gagawa ako ng mahusay na trabaho sa pagbibigay kahulugan sa sesyon na ito at aliwin ang mga tao sa Wellington Hospital. Maaari itong ituring na pagbabayad kay Dr. Thomas Wang at Manuel Zhao para sa kanilang kabaitan. Bumantong hininga si Brian Ye ng tahimik. Kahit na ayaw niyang umalis ng napakabilis, hindi niya planong umalis ng napakabilis, ngunit dahil nangyari ang insidenteng ito, tiyak na hindi siya maaaring manatili sa North Suburb 3rd Hospital. Sino ba talaga? Matapos pag-isipan ang nangyari sa airport, iniisip ang mga kahihinatnan, at naghahanda sa kanyang puso, kumislap ang mga mata ni Brian Ye na may malamig na tingin. Bagamat ang bagay na ito ay mayroon talagang kanyang sariling responsibilidad, hindi siya sapat na maingat, hindi niya binasa ang listahan ng maaga, at hindi naghanda ng maaga, ngunit kung hindi para sa isang tao na gumawa ng isang multo sa lihim, kahit na ang malaking bibig ni Dr. Bell ay nagpahayag ng kanyang resume, hindi ito magdudulot ng pansin ng maraming tao, at hindi ito magdudulot ng gayong malaking problema, marahil ay may tatago pa rin ito. Sa sandaling sinabi sa kanya ni Wen Xizang tungkol sa nangyari sa mga nakaraang araw, alam niya na ang bagay na ito ay hindi simple. Dapat mayroong isang tao sa likod ng mga eksena. Kung hindi, humingi siya ng leave. Paano malalaman ng media? Kahit na hindi ito nagdagdag sa mga apoy, sinadya ng isang tao na ibunyag ang balita sa mga media na iyon, at iyon ang dahilan kung bakit nakuha nito ang atensyon at sensasyon ng media. Naisip ito, bumangon si Brian Ye sa kama, naglakad papunta sa desk, kinuha ang kanyang mobile phone, at nagsimulang maghanap at suriin kung ano ang nangyari sa mga nakaraang araw. Sigurado, may taong sinadyang nagbalita. Matapos suriin ng mabuti ang balita ng mga nakaraang araw, nagpakita ng malamig na tingin ang mga mata ni Brian Ye. Para sa kanya, ang insidenteng ito ay nakahipon na sa kanyang pinakamababang linya at dinala sa kanya. Ang epekto ay napakalaki. Sino man ito, kapag lumingon ako at nalaman ito, tiyak na tuturuan ko siya ng isang malupit na aral. Bahagyang kinuyam ng mga kamay ni Brian Ye ang kanyang mga kamao. Ang panahong ito ng buhay sa Beijing 3rd Hospital ay masasabing ang pinakamasaya at kasiya siyang panahon sa kanyang buhay. Sa kanyang puso, pinahahalagahan niya ang panahong ito ng buhay. Sa orihinal, maaari niyang patuloy na tamasahin ang panahong ito ng panahon. Ang ganitong uri ng buhay ay sinira na ngayon ng taong ito. Si Dr. Hayden Cheng ba ito? Kung siya ito, pagkatapos umalis ng mga tao sa Wellington Hospital, dapat kang magayos ng mga account sa kanya. Matapos kumislap ang mga mukha ng mga kasamahan sa departamento isa-isa sa kanyang isip, ang focus ni Brian Ye ay tuluyang nahulog kay Hayden Cheng. Ngunit alam din niya na, siya man o hindi, dapat lamang siyang pansamantalang palayain sa sandaling ito. Habang ang mga eksperto sa Wellington Hospital ay nasa China, dapat ay wala siyang oras upang gawin ang anumang bagay. Huminga ng malalim at pinigilan ang galit sa kanyang puso, bumalik si Brian Ye sa kama at nagsimulang magsanay na nakapikit ang kanyang mga mata.
Bagamat hindi siya maaaring pumasok sa estado ng buong pusong paglilinang ngayon dahil ang kanyang telepono ay dapat na panatilihing bukas sa lahat ng oras, at natatakot siya na kung siya ay maantala sa estado ng paglilinang, madali itong magdadala ng hindi mahuhulaan na mga kahihinatnan, ngunit ang simpleng paglilinang at pag-aayos ng paghinga ay oo pa rin, sa estadong ito ay katumbas ng pagpapahinga, at hindi ka natatakot na maantala at maistorbo. Ito ay lamang na ang epekto ng simpleng pagsasanay at pranayama na ito ay mas mababa ang epekto kaysa sa puro pagsasanay, kahit na kalahati nito. Ngunit mas mabuti kaysa wala. Sa kasalukuyang sitwasyon, maaari lamang piliin ni Brian Ye ang ganitong uri ng paraan ng paglilinang. Pagkatapos bumalik sa bansa sa loob ng mahabang panahon, nasanay na siya sa paglilinang araw-araw. Ito ay ganap na imposible para sa kanya na maglinang, lalo na sa biglaang sitwasyon tulad ngayong umaga, ito ay mas imposible para sa kanya na huminto sa pagsasanay. Ang dahilan kung bakit siya galit na napupuot sa taong iyon. Maliban sa pag-uugali ng taong iyon, lahat ng kanyang nakaraang pagsisikap ay nasayang, upang hindi na siya basta-basta makapagtrabaho sa Beijing 3rd Hospital tulad ng dati, at makasundo ang mga kasamahang iyon sa isang nakaka-relax at masayang buhay. Isang kasiya siyang buhay, gayon din ang paglalantad sa kanya sa focus ng maraming mata, ay magdadala sa kanya ng maraming problema na ayaw niyang mahawa. Mayroong mas mahalagang dahilan, iyon ay, ang pag-uugali ng kabilang partido ay magdadala sa kanya ng panganib. Habang mas pinapansin siya ng mga tao, mas malaki ang panganib na malantad ang kanyang pagkakakilanlan. At sa sandaling malantad ang kanyang pagkakakilanlan, ang panganib na kanyang kinakaharap ay magiging napakalaki. Bagamat nakalusot na siya ngayon at nakapasok sa ikalawang antas, kahit na malinaw niyang nararamdaman ngayon na ang kanyang buong katawan ay puno ng hindi mauubos na kapangyarihan, ang kanyang lakas ay dumble kumpara sa nakaraang unang antas. Higit pa sa. Ngunit dahil dito, hindi siya magiging naive, mayabang na isipin na mayroon na siyang sapat na lakas upang protektahan ang kanyang sarili, sapat na lakas upang harapin ang mga taong iyon. Sa kabaligtaran, pagkatapos maramdaman ng malalim ang pangalawang lakas, ang kanyang pakiramdam ng krisis ay naging mas malakas, at naging mas alam niya kung gaano kalakas ang mga taong kanyang kinakaharap. Mula sa simula hanggang sa wakas, hindi niya alam kung gaano kalakas ang matanda, ngunit alam ni Brian Ye na ang lakas ng matanda ay tiyak na hindi lamang ang pangalawang lakas ng longevity art. Ngunit ang matanda na higit pa sa pangalawang pinakamakapangyarihan, sa loob ng maraming taon, ay naging tulad ng isang asong naulila, na pinamumunuan siyang tumakbo sa paligid, gumagala sa iba't ibang mga slum sa buong mundo, kahit nasa mga drug den. Sa huli, mahirap takasan ang kapalaran ng pagkubkob at pagpatay. Sapat na ito upang ipaliwanag ang problema. Matapos maabot ang ikalawang antas ng paglilinang, ganap niyang natitiyak na ang matanda ay nag-iwan ng mensahe sa kanya at hiniling sa kanya na maglinang sa ikaapat na antas bago isaalang-alang ang paghihiganti. Kung hindi niya maabot ang ikaapat na antas, hindi siya dapat maghiganti sa buong buhay niya. Hindi ito sinasadyang takutin siya o alisin ito. Ang kanyang mga iniisip ng paghihiganti ay tunay na payo. Walang lakas na maghiganti hanggang sa ikaapat na antas. Sa makatuwid, kahit na para lamang mabuhay, dapat siyang magsumikap na maglinang laban sa orasan at pagbutihin ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon. Nang magsimulang mag-meditate si Brian Ye sa kanyang silid, ang mundo sa labas ay umugaw na. Bagamat ang iba't ibang media na sumisira kay Brian Ye ay sama-samang nagpasya na maging tahimik at piliing manahimik dati, sila ay nagbabalita sa iba't ibang paraan, ngunit dahil sa live broadcast ng Yanjing Live Channel at ang mabilis at real-time na mga ulat ng ilang media, ang pagganap ni Brian Ye sa airport, at ang katotohanan na si Brian Ye ay nagtapos sa Oxford University ay mabilis pa ring kumalat. Ang ilan sa mga media na hindi nag-ulat tungkol kay Brian Ye dati ay lihim na nagalak na sila ay mabagal tumugon o gumawa ng isang matalinong pagpipilian, at mabilis na sinunggaban ang bihirang pagkakataong ito upang mag-ulat sa bagay na ito. Bilang karagdagan sa mga kwalifikasyon sa akademiko ni Brian Ye, ang tunay na British London accent ni Brian Ye, at ang kanilang mahusay at tumpak na mga pagsasalin, nagsagawa rin sila ng iba't ibang aksyon sa media na sumisira kay Brian Ye dati. Panunuya at pangungutya. Siyempre, mayroon ding ilang mga walang kahihiyang tao. Ang media na galit na sumiraan kay Brian Ye at Manuel Zhao at kinutya sila sa simula ay binago rin ang kanilang estilo at nagsimulang purihin si Brian Ye at Manuel Zhao para sa kanilang low-key at papuri. Si Manuel Zhao ay gumawa ng matatalinong desisyon at iba pa. Ngunit ang mga media na ito ay minorya lamang. Kung ito man ay ang media na mabagal at hindi nag-ulat sa balita ni Brian Ye sa simula, ang media na nanatiling kalmado at hindi nakisali sa kasiyahan, o ang media na walang kahihiyang tumatahak sa kabilang daan, ay napakakaunti.
Sa orihinal na craze, halos lahat ng media ay natural na sumunod sa hindi natural. Naniniwala ang lahat na ang balitang ito ay napakahalaga at naniniwala na ang nakita nila ay ang katotohanan. Bilang isang media person, dapat nilang ayon sa ulat, si Manuel Zhao ay dapat napilitin na baguhin ang kanyang desisyon at mag-ambag sa dignidad at reputasyon ng komunidad ng medikal na Tsino. Ngayon, kapag nakapasok na ito sa ekonomiya ng eyeball, bagamat karamihan sa media ay walang masyadong etika at pinakamababang linya, walang gaanong propesyonal na etika, ngunit karamihan sa media ay mayroon pa ring ilang, kapanglawan, at, mapagmataas, na handang maging kanilang sarili mayroon pa ring ilan na sinasampal ang kanilang sarili, lalo na ang mga tradisyonal na media ng papel. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, sa pamamagitan ng malamig na mga ulat ng ilang media na ito, ang bagay na ito ay hindi dapat kumuulo. Pagkatapos ng ilang pag-flutter at ilang alon, ito ay mabilis na hihinto, at hindi ito kumukulo. Hindi nabanggitin ang pagdudulot ng sensasyon. Kung hindi ka gagawa ng anumang mga ulat, ang atensyon ng publiko ay maaaring maliga sa lalong madaling panahon, at maaari mong simpleng kalimutan ang tungkol sa pagbisita sa Wellington Hospital. Kahit pagkatapos ng isang panahon ng oras sa hinaharap, ang lahat ay mag-iisip tungkol dito muli. Ang aking puso ay kumupas, at hindi ito magdudulot ng labis na pagkagambala. Ito rin ang pagkalkula at ideya ng karamihan sa media. Sa kanilang pananaw, ito ay isang napakasimpleng bagay. Sa panahong ito ng ekonomiya ng eyeball, na may walang katapusang iba't ibang maiinit na balita araw-araw, ang pinakamalaking tampok ng mga tao ay ang pagkalimot. Hanggat sila, ang media, ay nananatiling tahimik at pinoprotektahan sila. Para sa mga balita at impormasyon na may kaugnayan kay Brian Ye at Wellington Hospital, sa halip na magulat ng ilang iba pang balita, ang lahat ay perpektong lilipas. Sa makatuwid, sama-sama nilang pinili na manahimik at sama-samang nawala ang kanilang boses. Ngunit ang hindi nila inaasahan ay hindi ito ang panahon kung kailan ganap na kinokontrol ng kanilang tradisyonal na media ang balita at impormasyon, o kahit na ang panahon kung kailan kinokontrol ng mga higanti ng internet portal ang impormasyon. Ngayon ay ang panahon ng impormasyon, ngunit din ang edad ng mga smartphone. Ang kombinasyon at pag-unlad ng impormasyon at smartphone ay nakagawa ng maraming resulta na hindi maisip ng mga tao dati, at nagdulot pa ng napakalaking pagbabago sa mga gawi sa pamumuhay ng mga tao sa panahong ito. Isa sa mga pinakamahalagang resulta ay ang paglikha ng self-media. Ngayon ay pumasok na tayo sa panahon ng self-media. Ang mga media na ito ay maaaring magpahangin sa isa't isa at sama-samang mawala ang kanilang boses, ngunit hindi nila makokontrol ang hindi mabilang na self-media na ito upang mawala ang kanilang boses. Ang ilang self-media na may matalas na pakiramdam ng balita, pagkatapos makita ang mga nauugnay na ulat tungkol sa pagganap ni Brian Ye sa airport, agad nilang naramdaman ang halaga nito, mabilis na kinuha ang keyboard, at nagsimulang mag-type ng linya pagkatapos ng linya. Sa abot ng mga mata ng publiko, ang pamagat ng 10 pinakakaakit-akit ay nakasulat ng isang artikulo pagkatapos ng isa pa. Isang nakakagulat na pagbaliktad si Brian Ye, na pinagdudahan at siniraan ng media noong isang araw, ay nagsabi na si Brian Ye, na nagtapos sa Pheasant School, ay talagang isang nangungunang mag-aaral na nagtapos sa Oxford University. Strength slap si Brian Ye, na nagtapos sa Oxford University Medical School at nagkaroon ng internship sa Wellington Hospital, ay sinampal ang media. Bakit ang isang ganap na elite student na nagtapos sa Oxford University Medical School at nagkaroon ng internship sa Wellington Hospital, na ang antas ng pagsasalin sa Ingles ay maihahambing sa mga tagasalin, ay naging isang taong walang alam sa media at hindi man lang marunong magsalita ng Ingles? Ang katotohanan ng balita nasaan ang sex? Ano ang pinakamababang linya at integridad ng media? Ang mga pamagat ng mga artikulo ay kapansin-pansin, ang pagsulat ay hindi pangkaraniwan, ang mga salita ay matindi, at ang mga opinyon ay matalas. Kapag nai-publish, mabilis silang kumalat sa iba't ibang mga channel tulad ng WeChat Moments, Weibo, at iba pa. Sa isang paputok na bilis, at naging maiinit na paksa. Mainit na lugar. Ang antas ng pagsulat, layunin at anggulo ng mga artikulong ito ay magkakaiba, ngunit ang mga estilo at opinyon ng lahat sa pagsulat ay nakapagtatakang pare-pareho, na tumuturo sa nakaraang media na sumisira kay Brian Ye at sa Beijing Third Hospital, lalo na ang mga tradisyonal na media na umaatake ng pinakamabigat dati. Ang mga bagong media na pinuna at sinupil ng tradisyonal na media ay matagal nang hindi nagkakasundo sa mga tradisyonal na media na iyon, at hindi kailanman naunawaan ang nag-iisa at mayabang na poster na ipinakita ng tradisyonal na media. Nahuli ito ng self-media sa pagkakataong ito. Ang tradisyonal na media ay may gayong malalaking buntot at mga punto ng sakit, at natural na hindi sila magiging malambot.
Hindi ba palaging pinapuna ng tradisyonal na media na ang kanilang self-media at bagong media ay irresponsible, at ang kanilang mga salita at opinyon ay madalas na may kinikilingan, o kahit na ang mga katotohanan? Hindi ba palaging inaangkin ng tradisyonal na media na mayroon kang pinakamababang linya at may integridad, hindi ba palagi kang sumisigaw na ang balita ay dapat na tunay at responsable? Nasaan ang iyong moralidad ngayon? Ano ang pinakamababang linya? Nasaan ang pagiging tunay? Hindi ba palaging sinasabi ng mga tradisyonal na media na ang ebidensya ay tiyak, at naglista ng maraming ebidensya at patunay na may pagbibigay katwiran? Nasaan ang ebidensya ngayon? Mayroon pang mas matinding verbal na artikulo na direktang gumagamit ng format ng mga artikulong isinulat ng tradisyonal na media noong panahong iyon upang kutsain sila. Halimbawa, ang ilang media noong panahong iyon ay naglathala ng mga artikulo tulad ng 3 tanong tungkol sa mga pinuno ng North Suburb Hospital. Ito ay isang maling desisyon na tanungin ang Northern Suburbs Third Court na hayaan si Brian Ye na magsilbing tagasalin. Tinanong nila na ang kanilang pagpili ay hindi patas at irresponsible. Ngayon ang ilan sa kanila ay sumulat ng mga artikulo tulad ng 3 tanong tungkol sa propesyonal na etika ng media. Lumabas. Upang gumamit ng mas matingkad na metapora, ang mga artikulong ito ay parang malalaking sampal sa mukha na sinampal sa media. Noong nakaraan, siniraan ng media si Brian Ye at Manuel Zhao at iba pa kung gaano kasama ang kanilang paninirang puri. Ngayon ang mga artikulong ito ay nasampal. Gaano kalupit ang sampal sa mukha? Dahil sa impluwensya ng mga artikulong ito, ang mga netizen na nakaramdam na sila ay niloloko dati ay nagalit, at isa-isa silang pumunta sa mga website ng mga media na iyon, o sa mga platform tulad ng kanilang mga opisyal na account, at nagsimulang pag-alitan sila. Ang ilang mga online forum ng media, pati na rin ang opisyal na Weibo at iba pa, ay direktang pinagalitan hanggang sa punto ng pagsabog dahil sa napakaraming post na sinumpa na naging sanhi ng limitasyon ng server, o ang mga komento sa Weibo ay pinatay dahil pinagalitan sila. Gayunpaman, wala pa ring paraan upang ilabas ang galit ng mga netizens. Mayroon ding ilang mga radical na netizens na tumatawag sa kanilang hotline araw-araw upang pag-alitan sila, at hindi nila magawang sagutin ang kanilang hotline. Mayroon ding ilang mas radical na netizens na bumaba pa sa kanilang gusali ng opisina at nagmumura. Kung ito ay ganap lamang ng isang pagmumura, para sa mga media na iyon, maaaring baliwalain lamang ito. Bagamat medyo nakakahiya, wala ito. Ngunit ang nagpapanik sa kanila ay nagsimulang bumaba ang kanilang pagganap, at maraming mga gumagamit ng internet ang nagsimulang mag-unsubscribe sa kanilang mga balita, mag-unsubscribe sa kanilang papel o elektronikong journal. Ito ay isang tunay na pang-ekonomiyang benepisyo. Kung ito ay mga pang-ekonomiyang benepisyo lamang, hindi ito ang pinakatakot sa kanila. Ang mas nagpapatakot sa kanila ay ang mga nakatataas na departamento ng pamumuno ay nagsimula ring magpahayag ng matinding hindi kasiyahan sa kanila, at naglabas ng napakatinding pagpuna, kahit na seryoso. Sinagot din nila sila at inutusan silang gumawa ng mga pagtutuwid. Mga bastardo. Lahat ba kayo ay mga utak ng baboy? Para saan kita pinalaki? Bakit hindi ninyo nakita ang gayong mahalagang impormasyon mula sa Oxford University? Paano kayo maglakas loob na magulat ng mga bagay nang walang ebidensya? Kayo ay nasa paaralan, hindi ba tinuruan ka ng guro ng mga pangunahing kaalaman ng journalism noong narito ka? Sa tanggapan ng pamumuno ng isang tiyak na media, tiningnan ng pinuno ang mga artikulo na labis na nagmumura at nagtatanong sa kanila, na may maputlang mukha, tulad ng isang galit na leon na pinagsasabihan ang mga reporter at editor na responsable sa pag-uulat sa insidente ni Brian Ye. Tinanong namin kayo dati. Kung wala ang iyong pag-aproba, paano kami naglakas loob na iulat ito? At hindi mo sinabi sa amin ang paraang iyon. Sinabi mo sa amin na ang balita ay dapat na makahuli ng mga maiinit na lugar at maging napapanahon at epektibo. Ang mga reporter at editor ay puno ng mga hinaing, ngunit hindi sila naglakas loob na sabihin ang mga salitang ito. Sino ang pinuno? Sino ang gumawa sa kanila na sakam para sa merito? Maaari lamang nilang ibaba ang kanilang mga ulo ng tahimik, nakikinig sa pinuno na naglalabas ng kanyang galit, lihim na pinagsisisihan ang desisyon na masyadong nagmamadali, at kasabay nito ay lihim na kinasusuklaman ang mga nagsabi sa kanila na ang balita ay totoo at maaasahan. Ito ba ang balita na ginawa mo para sa akin? Binibigyan kita ng kapangyarihan upang hayaan kang ganap na managot, ikaw ba ay responsable para sa akin tulad nito? Hindi mo ba alam kung ano ang responsibilidad sa balita? Sa tanggapan ng pamumuno ng isang tiyak na periodiko, tiningnan ng pinuno ang mobile phone sa kanyang kamay, at tiningnan ang data at mga artikulong ipinapakita dito, na may malinaw na mukha. Pinuno, nagulat din ng XX Media noong panahong iyon, naisip namin na dumaan na sila sa pagsisiyasat at pangungulekta ng ebidensya.
Ang mukha ng isang reporter ay nasaktan. Maaari mong ipagpalagay kung iniulat nila ito. Sino ang nagsabi sa iyo na kung iniulat nila ito, hindi mo na kailangang suriin ito? Sino ang nagsabi sa iyo na mayroon silang gayong mataas na autoridad? Kung gagawin mo iyon sa journalism, ako ano ang gusto mong gawin? Ang mga salita ng reporter ay parang apoy, at ang ekspresyon ng pinuno ay biglang naging mas galit. Binaril niya ang kaso ng direkta, itinuro ang reporter, at pinagalitan. Hindi na naglakas loob na magsalita ang reporter, halos ibinaba ang kanyang ulo sa kanyang dibdib, ang kanyang mukha ay namumula sa kahihiyan at hinaing, at ang iba pang mga reporter at editor ay hindi naglakas loob na huminga. Ang mga katulad na eksena ay patuloy na itinatanghal sa mga pangunahing media. Ang mga reporter na responsable sa pag-uulat sa insidente ni Brian Ye ay lahat ay pinagalitan ng husto ng walang pagbubukod, at mas seryoso pa ay ibinawas ang mga bonus. Mayroon pang ang ilang seryosong pagbabawas mula sa mga sahod at demerit points. Pagkatapos maparusahan, ang mga reporter na puno ng mga hinaing at galit ay nagsimula ring kalkulahin ang kanilang mga account ng pribado, at nagsimulang tawagan ang isa't isa, na nagdadalamati sa kawalan ng pagpapabalik ng isa't isa, na sumisigaw na sila ay dinaya hanggang sa kamatayan, at pagkatapos sa isa't isa na pagmumura at pagmumura, ang patong sa patong ay nagsimulang subaybayan ang tunay na pinagmulan ng balitang ito. Sa huli, natural nilang hinabol ang website na unang nagulat ng insidente, ngunit nang malapit na nilang ilabas ang kanilang galit sa website na iyon, sinabi ng website sa isang hinaing na sila rin ay mga biktima. Ang kanilang website ay ngayon lahat sila ay pinagalitan kaya ang server ay napuno ng ilang beses, at iniulat lamang nila ito dahil sa isang paghahayag na post sa internet. Bilang resulta, natuklasan ng lahat ng mga reporter na ang salarin ng lahat ng ito ay ang orihinal na post sa internet, at agad na kinasuklaman ng kanilang mga puso ang nag-post. Siguraduhing alamin ng OK Bastard na ito. Bawat reporter at ang mga kaugnay na miyembro ng kawani na naapektuhan ay lihim na kinuyam ang kanilang mga kamao, nagngangalit ang kanilang mga ngipin, at determinado na hukayin ang salarin na naglagay sa kanila sa lihim, at pagkatapos ay bigyan sila ng isang aral. Ang nakakapinsalang taong ito. Sa eksenang ito ng isang artikulo ng Self-Media at Bagong Media, bilang karagdagan sa media na galit na sumiraan kay Brian Ye dati, mayroon ding mga protagonista ng insidenteng ito na sina Brian Ye at Manuel Zhao, at Beijao San sa maliit na ospital na ito, ang tanging pagkakaiba ay ang dating ay nakatanggap ng hindi mabilang na pang-aabuso, habang ang huli ay nakatanggap ng hindi mabilang na papuri at papuri. Si Brian Ye ay hindi isang espesyal na pangalan. Ito ang unang mabilis na dumaan sa mga artikulong iyon mula sa media at bagong media, at naging isang maiinit na paksa. Siya ay naging isa pang bituing doktor pagkatapos ni Dr. Allison Zhao sa Beijao Third Hospital, at kahit na bahagyang nalampasan si Dr. Allison Zhao. Brian Ye isang batang siyentipikong medikal na nagmamahal sa inang bayan. Itigil ang sigasig ng Wellington Hospital na manatili, at mariing bumalik upang magtrabaho sa China, para lamang sa isang persistent na pagkamakabayan. Ang medical genius na nagtapos sa Oxford ay tumangging manatili sa Wellington Hospital, tinanggihan ang imbitasyon ng mga pangunahing ospital, at pumasok sa isang low-key na ospital tulad ng North Suburb No. 3 Hospital. Kasunod ng alon ng matinding pananalita, matalas na opinyon, malakas na pagpuna at pagtatanong sa mga nakaraang artikulo ng media, isang malaking alon ng totoo at huwad na mga artikulo tungkol kay Brian Ye ang mabilis na dumaan sa media ng iba't ibang kalidad. Ikinakalat namin ito sa pamamagitan ng WeChat Moments. Bilang karagdagan sa mga artikulo tungkol kay Brian Ye, ang protagonista ng insidente, ang mga artikulo tungkol kay Manuel Zhao, ang dean ng Northern Suburbs Third Hospital, ay lumitaw din isa-isa, at isa-isa ay naging popular, kahit na mas mahusay kaysa sa mga tungkol kay Brian Ye. Mas apoy. Mapagmasid na mga mata at talento, ipinakilala ni Dean Zhao ang dalawang talento para sa Beijao Third Hospital, ang isa ay si Dr. Allison Zhao mula sa neurosurgery, at ang isa pa ay si Brian Ye. Halos tanggalin si Pangulong Zhao sa kanyang posisyon para kay Brian Ye. Dean Zhao? Ang mga talento ang pinakamahalagang bagay para sa ospital, at hindi sila kailanman magiging mali. Upang makakuha ng patas na pagtrato para sa mga talento ng ospital, ako, ang direktor, ay maaaring hindi nararapat. Sa simula, kinuha ni Manuel Zhao at Dean Robert Zing ang mga larawan ng mesa sa lugar para sa kapakanan ni Brian Ye. Ito ay hinukay din ng mga super makapangyarihang tao sa WeMedia. Isinulat sila sa malalaking aklat. Upang madagdagan ang kanilang pagiging mapanghikayat, direktang isinulat pa nila ang ilan sa kanilang sariling mga iniisip. Idinagdag kay Manuel Zhao. Iba sa sumpa sa simula, sa paningin ng mga bagong media at self-media na ito, ang mga imahe ni Manuel Zhao at Brian Ye ay naging matangkad at nakasisilaw.
Ang isa ay naging isang lover ng inang bayan, upang paglingkuran ang inang bayan at para sa mas mahusay. Upang tretuhin ang mga mababang pasyente na mas nangangailangan, hindi siya nag-atubiling itigil ang imbitasyon ng mga nangungunang ospital sa mundo at mga pangunahing ospital na magtrabaho sa isang maliit na suburban hospital tulad ng Beijing 3rd Hospital, at binago pa ang kanyang propesyon para sa mga kaayusan sa trabaho ng ospital. Ang isa pa ay naging din ng isang pangunahing ospital na nakakakita, matalino, at nagpapahalaga sa mga talento. Hindi siya nag-atubiling magtiis ng lahat ng mga hinaing para sa mga talento. At sa paraan, kahit na si Manuel Zhao ay nagsikap para sa pagpapaunlad ng Beijing Hospital. Sa loob ng maraming taon ng trabaho sa Beijing 3rd Hospital, ang lahat ng mga piraso na naganap ay nahukay. Dahil si Brian Ye mismo ay masyadong low-key, at ang oras na bumalik siya sa China ay masyadong maikli. Napakakaunting impormasyon tungkol kay Brian Ye, at karamihan sa mga materyales na mahahanap ay ordinaryo. Ang mga ulat ng media tungkol kay Brian Ye, bukod sa ilang malabong pahayag at ilang sariling pag-iisip, ay talagang hindi maisip kung ano ang isusulat. Ngunit iba si Manuel Zhao. Si Zhao Guo ang dean ng North Suburb No. 3 Hospital. Matagal na siyang nagtatrabaho sa North Suburb No. 3 Hospital sa loob ng maraming taon, at maraming tao ang nakakakilala sa kanya. Marami siyang materyales. Sa makatuwid, mas maraming tao mula sa media ang gagamit nito. Nakatuon din kay Manuel Zhao. At dahil mas maraming materyales at mas totoong pagsulat, mas madali para sa mga netizens na tanggapin ito, at mukhang mas totoo ito. Sa makatuwid, sa paglipas ng panahon, ang atensyon ng protagonista ng insidente ni Brian Ye ay naging mas kaunti mabilis itong nalampasan ng sumusuportang papel ni Manuel Zhao. Si Manuel Zhao, ang dating din na nagtrabaho para sa North Suburb Hospital sa loob ng maraming taon, ay biglang naging isang napakapopular na internet celebrity. At ang Beijing 3rd Hospital, isang maliit na ospital sa hilagang suburb, ay natural na sumunod sa direktor na si Manuel Zhao at ang protagonista ng insidente, at pumasok sa paningin ng maraming tao. Bigla, hindi na kailangang sabihin na ang bilang ng mga taong pumunta sa North Suburb No. 3 Hospital para sa medikal na paggamot ay mabilis na tumaas. Ang hindi inaasahan ng maraming tao ay maraming mga mag-aaral na nag-aaral sa medikal na paaralan ang nagpahayag sa internet na kailangan nilang pumunta pagkatapos ng graduation. Mga pagsisikap na sumali sa Beijing 3rd Hospital, at ilang aktivista na malapit nang magtapos ay direktang nagbigay ng kanilang resume sa Beijing 3rd Hospital. Ang Beijing 3rd Hospital, na noong una ay hindi masyadong sikat sa mga nagtapos sa mga pangunahing medikal na paaralan sa Yanjing City, ay biglang naging isang sikat na ospital, kahit na marami tulad ng Yanjing University. Ang mga nagtapos mula sa mga prestihiyosong universidad tulad ng Union Medical University, lahat ay nagpasa ng kanilang mga resume. Nagtapos si Dr. Ye sa Oxford University Medical School. Talaga? Anong sinasabi mo? Nagtapos si Dr. Ye sa Oxford University Medical School. Nang kumalat ang balita na si Brian Ye ay isang high-achieving student mula sa Oxford University sa Department of Respiratory Medicine, biglang sumabog ang Department of Respiratory Medicine tulad ng isang simain sa kalmadong ibabaw ng tubig. Ang mga kasamahan ni Brian Ye sa Department of Respiratory Medicine na rihinal na kinakabahan para kay Brian Ye ng palihim, nag-aalala na hindi talaga magagawa ni Brian Ye ang isang mahusay na trabaho sa pagsasalin. Nang marinig nila ang balita, hindi nila ito nagawang paniwalaan. Sa tingin ko ang balitang ito ay isang malaking biro. Walang duda na, maliban sa napakaliit na bilang ng mga tao tulad ni Dr. Hayden Cheng na makitid ang isip at binulag ng paninibugho, sigurado ang lahat sa lakas ni Brian Ye. Matapos ang napakatagal na panahon na magkasama, nakikita nila ang mga kasanayang medikal ni Brian Ye. Sigurado ang lahat sa kanilang mga puso. Hindi nagtapos si Brian Ye mula sa ilang magulong peasant school tulad ng isinulat ng mga reporter noon, at naramdaman din nila na dapat nagtapos si Brian Ye mula sa ilang magagandang prestihiyosong paaralan. Ngunit Oxford University Medical School. Hindi nila kailanman naglakas loob na isipin ang tungkol sa paaralang ito. Ito ay isa sa mga nangungunang medical school sa mundo. Ito ay kasing sikat ng Harvard at iba pang medical school, at ilang mga paksa ay nireranggo bilang una sa mundo. Paano ang mga makakapasok sa paaralang ito at pagkatapos ay magtapos sa paaralang ito ay pupunta sa trabaho sa kanilang Beijing 3rd Hospital? At, higit sa lahat, nakasama nila si Brian Ye araw at gabi at nagtrabaho ng magkasama sa loob ng mahabang panahon. Maliban sa mahusay na mga kasanayang medikal, sa iba pang aspeto, hindi talaga nila nakikita ang bahagyang hitsura ng mga high-achieving student na nagtapos sa Oxford University. Ano?
Palagi akong nakangiti kapag nagsasalita, mahinahon at banayad, nang walang anumang kay-abangan. Karaniwan akong nagbibihis ng casual. Nagtatrabaho ng masigasig kaysa sa mga taong ito. Hindi ko mahanap ang bahagyang ugali ng isang sikat na paaralan. Ngunit ang artikulong iyon ay napakahigpit. At higit sa lahat, direktang naglabas din sila ng isang video ng kilalang eksperto sa neurosurgery na si Dr. Bell at Brian Ye na nagyakapan at nag-uusap sa airport. Director Dr. Thomas Wang, totoo bang nagtapos si Dr. Ye sa Oxford University? Sa opisina ni Dr. Thomas Wang, isang grupo ng mga hindi kapani-paniwalang doktor ang tumingin kay Dr. Thomas Wang, ang pinuno ng departamento, na may hindi kapani-paniwalang tingin sa kanilang mga mukha, umaasa na makakuha ng isang tiyak na sagot mula sa direktor na si Dr. Thomas Wang. Oo. Tiningnan ni Dr. Thomas Wang ang pangkat ng mga doktor na may nagulat at hindi kapani-paniwalang mga ekspresyon, at isang mahinang ngiti ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig. Nahulaan niya na kung lalabas ang balita, dapat na ganito ang reaksyon ng mga taong ito. Nang una niyang marinig si Brian Ye na nagsasabi na nagtapos siya sa paaralan, ang kanyang reaksyon ay hindi mas mahusay kaysa sa kanila. Ang balita ay masyadong nakamamatay. Personal na kinumpirma ni Director Dr. Thomas Wang na walang duda tungkol sa balitang ito. Ang mga ekspresyon sa lahat ng mga mukha ng mga doktor ay natigilan, at ang kanilang mga mukha ay puno ng labis na nakakagulat na mga ekspresyon. Pero bakit pumunta si Dr. Ye para magtrabaho sa aming Beijing 3rd Hospital? Sa wakas, may isang nakabawi mula sa malaking pagkabigla at tumingin kay Dr. Thomas Wang. Ang mga mata ng ibang tao ay tumingin din kay Dr. Thomas Wang. Sila ay masyadong nalilito at hindi naintindihan ang tanong na ito. Sa lakas ni Brian Ye, kahit na gusto nilang bumalik sa China at iligtas ang mga tao sa China, maaari silang pumunta sa malalaking ospital ng Zhehe Hospital. Bagamat ang presyon sa trabaho sa mga malalaking ospital na iyon ay maaaring mas malaki pa, dahil mas maraming tao ang bibisita sa kanilang mga ospital mula sa buong bansa araw-araw, ngunit ang mga benepisyo ay magiging mas mahusay. Bukod dito, batay sa pagganap ni Brian Ye sa ospital sa panahong ito, si Brian Ye ay ganap na isang workaholic, hindi ang uri ng tao na natatakot sa labis na trabaho at labis na presyon sa trabaho. Kahit na ang estado ng mga malalaking ospital na iyon ay maaaring mas tugma sa kanyang mga katangian ng workaholic. Ano man ang anggulo na tiningnan nila, hindi nila naintindihan kung bakit pinili ni Brian Ye ang Beijing 3rd Hospital. Ito ay isang dahilan kung bakit kinailangan nilang pumunta kay Dr. Thomas Wang upang kumpirmahin nang makita nila ang video at ang mga artikulong iyon. Hindi ko alam tungkol dito, hindi sinabi ni Dr. Ye. Ngumiti ng mapait si Dr. Thomas Wang. Ang tanong na ito ay isa ring tanong na palagi niyang ikinalilito. Tinanong din niya kay Brian Ye ang tanong na ito, ngunit malabo si Brian Ye, o nakitungo dito ng casual. Sinabi niya na maganda ang hangin dito. Isang hindi maaasahang sagot. Sa pakikinig sa sagot ni Dr. Thomas Wang, hindi napigilan ng lahat na magpakita ng isang pagkabigo, at hindi nila masabi ang anumang bagay sa kanilang mga puso at hindi namalaya na hinulaan ang sagot sa tanong na ito. Director Dr. Thomas Wang, dahil nagtapos si Dr. Ye sa Oxford University, bakit namin siya tinanong kung saang paaralan siya nagtapos? Sa katahimikan, may naalala ang isang doktor, muling itinaas ang kanyang ulo, at gustong magtanong, ngunit nang nasa kalagitnaan na siya ng tanong, biglang tumigil ang kanyang boses, at ang tingin sa kanyang mukha ay biglang nagbago. Ito ay naging komplikado. Ang mga sulyap ng iba pang mga tao ay sinulyapan ng mga kasama na nagtanong lamang, ang kanilang kutis ay agad na naging komplikado. Ang tanong ng kasama ay hindi ganap na tinanong, ngunit alam ng lahat kung ano ang kanyang tinatanong. Dahil nagtapos si Brian Ye sa gayong kahangahangang paaralan, bakit hindi patuloy na nagsalita si Brian Ye? Kapag tinatanong siya ng mga tao, bakit palagi silang malabo? Ito ang gustong itanong ng kasama kanina, at ito rin ang parehong tanong na minsan nilang kumislap sa kanilang mga puso. Alam din nila kung bakit natahimik ang kasama sa gitna ng pagsasalita. Dahil ang tanong na ito ay hindi na kailangang itanong. Alam na niya ang sagot, at alam nila ang sagot. Kapag tinanong kung saang paaralan nagtapos Dr. Brian Ye, may dalawang dahilan para hindi sumagot. Ang isa ay ang paaralan ay hindi maganda at hindi masyadong nahihiya, at ang isa pa ay dahil nararamdaman ko na masyadong maganda ang aking paaralan at hindi masyadong nahihiya. Sinabi na ang dating ay hindi nahihiya na sabihin na ito ay dahil sa inferiority complex, habang ang huli ay hindi nahihiya na sabihin na ito ay dahil sa takot sa kahinaan ng iba. Si Brian Ye ay malinaw na ang huli. Nang maisip ko ito, lahat dahil ayaw sabihin ni Brian Ye sa akin kung saan siya nagtapos, at tulad ng mga news media, naisip nila na si Brian Ye ay isang walang pinag-aralan na lalaki na nagbalik mula sa isang peasant school sa ibang bansa.
Naging mainit ang pisngi ng lahat. Kahit na ang bagay na ito ay lumipas na sa loob ng mahabang panahon, ang lahat at si Brian Ye ay naging magkaibigan pa nga sa loob ng mahabang panahon na magkasama, ngunit sa paggunita, nahihiya pa rin ang lahat sa loob ng ilang sandali, nahihiya sa kanilang orihinal na makitid na mindset. Bakit hindi mo namamalayang nararamdaman na hindi maganda ang iba? Bakit hindi nila naisip ang tungkol sa huli? Kahit na pagkatapos gumugol ng napakatagal na panahon na magkasama, marami na silang natutunan tungkol kay Brian Ye, halos hindi pa rin nila naisip ang huli. Bagamat ito ay dahil ang hitsura ni Brian Ye ay masyadong plain at wala talaga siyang ugali ng isang Oxford graduate, sa huling pagsusuri, sila ay may masyadong malakas na kamalayan sa sarili, kaya hindi nila namamalayang minamaliit ang iba. Talaga nga, si Brian Ye pala, top student na nagtapos sa Oxford University. Ay, kaloka. Sabihin nyo ngang hindi totoo. Nakatrabaho ko pala ng ganito katagal ang isang top student mula sa Oxford University at hindi ko alam. Ang balita tungkol sa pagtatapos ni Brian sa Oxford University ay gumulat din sa lahat ng NARS sa departamento. Maraming batang NARS ang napasigaw nang makita ang balita. Nagtapos sa Oxford University. Talaga bang nagtapos siya sa Oxford University? Si Nurse Olga So ay lubos ding natigilan. Ang kanyang magandang mukha ay puno ng pagkabigla. Hindi niya talaga inaasahan na si Brian, na ayaw pang ang sabihin ang pangalan ng kanyang paaralan tuwing tinatanong, ang lalaking ito na minsan na niyang napagkamalang kasing walang alam at walang kasanayan ni Wesley Zing, ay mayroon palang ganito kalaking background. Matapos ang mahabang panahon, natauhan din siya. Habang nakatingin sa screen ng kanyang cellphone, si Brian, nakalmadong gumagamit ng tunay at bihasang London English para makipag-usap sa mga eksperto sa Wellington Hospital, gusto na sana niyang murahin sa kanyang isipan gaya ng dati, na, mapagkunwari, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi niya magawa, kahit sa kanyang isipan. Alam na alam niya sa kanyang puso na ang salitang mapagkunwari ay hindi akma kay Brian sa bagay na ito. O kaya, ang salitang kabaitan ang mas angkop. Nako, kaya naman pala ang galing-galing ni Brian Ye, nagtapos pala siya sa Oxford University. Si Nurse Sarah Lynn, na sanay na makakita ng iba't ibang uri ng chismis, muntik na niyang mabitawan ang kanyang cellphone nang makita ang balita tungkol kay Brian, kahit pa nakakita siya ng malaking chismis. Miss He, naniniwala ka ba? Nagtapos si Brian sa Oxford. Ito. Si Miss He, na laging kalmado, ay napatingin sa screen ng cellphone sa kamay ni Nurse Sarah Lynn at hindi rin napigil ang matigilan. Sila ang mas madalas na nakakasama ni Brian sa outpatient clinic. Nakikita nila si Brian na pumapasok ng maaga araw-araw, at umaalis ng pinakahuli gabi-gabi. Ang kanyang pakikitungo sa mga pasyente, kasamahan, at sa lahat ay pareho. Napakababa ng loob at napakabait. Hindi nila kailanman inakala na ang ganitong klaseng tao ay magiging isang top student na nagtapos sa Oxford University. Ito ay napakalalim. Ito ang iniisip ng bawat staff ng klinik nang makita nila ang balita. Nako! Yung Race Eta. Matapos ang pagkabigla, biglang naalala ni Nurse Sarah Lynn ang isang bagay. Minsan ay niresetahan siya ni Brian ng Race Eta para mapabuti ang kanyang pagtulog. Bagamat masaya niyang tinanggap ang Race Eta ni Brian, nagpunta pa siya sa Botica para ik-ek ang gamot, ngunit pagka-uwi niya, nang malaman ng kanyang ina na si Ginang Su na si Brian ang nagreseta, pinagdudahan niya ito. Pakiramdam niya ay hindi naman doktor sa TCM department si Brian. Hindi niya alam kung maaasahan ang Race Eta, kaya isinantabi niya ang Race Eta at hindi na ginamit. Sa sandaling ito, hindi niya maiwasang magsisi. Alam niya na napakagaling ni Dr. Brian. Dapat ay ininom na niya agad ito. Siguro ngayon ay mas gumanda na ang kanyang kalidad ng pagtulog. Anong Race Eta? Nagulat na tumingin si Missy kay Nurse Sarah Lynn. Ngunit walang panahon si Nurse Sarah Lynn para magpaliwanag. Kinuha niya ang kanyang cellphone at sinimulang tawagan ang kanyang ina. Kasabay nito, nanalangin siya sa kanyang puso na hindi itinapon ng kanyang ina ang Race Eta. Oh my God, si Brian Ye pala ay isang top student na nagtapos sa Oxford University. Ang galing, alam ko na hindi basta-basta si Brian. Siguradong epektibo ang Race Eta na ibinigay sa amin ni Brian noong una. Buti na lang at ginagamit ko pa rin. Hindi tulad ni Nurse Sarah Lynn, na nag-aalala, ang mga nurse sa departamento na humingi kay Brian ng Race Eta para sa skincare ay labis na natuwa. Ginagamit na nila ang Race Eta ni Brian nitong mga nakaraang araw. Ngunit hindi pa masyadong halata ang epekto. Medyo nagdududa na sila, at parang ayaw na nilang gamitin pa, ngunit nang marinig nila ang balita, muling sumibol ang walang hanggang pag-asa sa kanilang mga puso. Si Brian pala ay isang high-achieving student na nagtapos sa Oxford University. Ang galing, Dad. Sabi ko na nga ba?
Makinig ka kay Brian, walang mangyayaring masama, siguradong walang problema. Buti na lang. Alam ko, hindi kami ililipat sa ibang ospital, hindi kami magpapalit ng doktor, nandito kami, at kailangan namin si Brian para gamutin kami. Ang mga pasyente na ginamo ni Brian, at ang mga kasalukuyang tumatanggap ng paggamot ni Brian, ay labis na natuwa nang malaman nila na si Brian ay isang high-achieving student mula sa Oxford University. Siyempre, mayroon ding mga pasyente na labis ding natuwa. Ang mga miyembro ng pamilya. Kahit ang mga taong hindi gaanong nakapag-aral ay alam na ang paggamot sa kanila o sa kanilang pamilya ng mga high-achieving student na nagtapos sa Oxford University. Ito ay isang napakahirap at napakaswerteng bagay. Mas nagtiwala rin sila sa kasanayan sa paggamot ni Brian. Ang ilang mga pasyente na nag-aalala pa rin na si Brian ay masyadong bata at ang kanyang kasanayan sa paggamot ay hindi maaasahan, ay ganap ding kinansela ang kanilang mga alalahanin. At ang ilang mga pasyente na hindi orihinal na pinangangalagaan at ginagamot ni Brian ay humiling din na palitan si Brian ng doktor. Matapos tanggihan ng ospital, ang ilang mga tao ay nagsimula pang maghanap ng koneksyon ng pribado, umaasa na magagamit nila ang koneksyon. Ang attending doctor ay pinalitan kay Brian. Kaya ang lalaking ito pala ay nagtapos sa Oxford University. Pero tama nga, nakakapagtaka kung ang isang lalaking kasing galing nito ay nagmula talaga sa isang ordinaryong paaralan gaya ng sinasabi sa balita. Sa Kean Hospital, pinanood ni Dr. Jody Lu na nakasuot ng puting coat ang balita sa kanyang cellphone, na may bahagyang pagkabigla sa kanyang mukha, ngunit agad din siyang napangiti ng may ginhawa. Kaya naman pala napakalalim ng kanyang pag-unawa sa medisina. Nang maalala ang mahabang pag-uusap nila ni Brian sa coffee shop noong araw na iyon, hindi maiwasan ni Dr. Jody Lu na makaramdam ng taos-pusong paghanga sa kanyang mga mata. Bihira siyang humanga sa isang tao, ngunit si Brian ay tiyak na isa sa mga iyon. Ang isang taong nag-aaral ng orthopedics ay maaaring matuto ng Chinese medicine hanggang sa puntong makapagligtas ito ng buhay, at nakakaintindi pa nga ng mas malalim kaysa sa kanya sa larangan ng heart surgery, na kanyang pinakamagaling, talagang dapat siyang humanga. Si Brian pala ay nagtapos sa Oxford. Sa opisina ng direktor ng gastroenterology, walang malay na tinitigan ni Dr. Winston Liu ang balita na lumabas sa kanyang cellphone upang kumpirmahin kung nabasa niya ito ng mali. Magaling, itong kasama, si Director Wang, ay talagang nakatago ng malalim. Matapos kumpirmahin na hindi mali ang kanyang nabasa, hindi napigilan ni Dr. Winston Liu na huminga ng malalim. Alam niya na si Brian ay napakasimple at pambihira. Masasabi niya ito mula sa mga palitan sa pagitan niya at ni Brian sa ilang maikling pag-uusap, ngunit hindi pa rin niya inaasahan na si Brian ay hindi ganoon kasimple. Sa sandaling ito, sa wakas ay alam na niya kung bakit nang papatalsikan na sana ni Dean Robert Zing si Brian, hindi sumang-ayon si Vice Dean Manuel Zhao. Sa sandaling ito, sa wakas ay alam na niya kung bakit pinahahalagahan ni Dr. Thomas Wang si Brian ng labis. Dahil isa itong kayamanan. Sino man ang hindi magpapahalaga dito ay hanggal. Dr. Thomas Wang, ikaw palang matandang fox ka ang nakatago ng malalim. Tiyak na hindi ko inaasahan na malalantad ito sa ilalim ng mga pangyayari ngayon. Mayroong isang magandang kasabihan na ang ginto ay palaging nagniningning at matalas. Ang kono ay palaging lalabas, at hindi mo may tatago ito. Pagkaraan ng ilang sandali, natauhan si Dr. Winston Liu, nakatitig sa litrato ni Brian sa screen ng cellphone, nagbubulungan sa kanyang sarili, ang kanyang mga mata ay unti-unting naging mainit. Ano? Nagtapos si Brian sa Oxford Medical School. Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Pareho rin sa gastroenterology department. Sa mga opisina ng mga doktor, nakinig ang isang grupo ng mga doktor sa mga salita ng isang kasamahan, at ang kanilang mga mata ay nagpakita ng hindi paniniwala. Naibalita na ang balita, at may video dito, anong problema? Buksan mo ang cellphone mo at tingnan mo. Ipinost ko ang link sa group. Sumenyas ang kasamahan gamit ang cellphone. Mabilis na kinuha ng mga doktor ang kanilang mga cellphone, binuksan ang group, at pinindot ang link na ipinadala ng kasamahan. Matapos basahin ang nilalaman ng link, biglang natahimik ang mga doktor sa opisina. Napakatahimik nila na maririnig pa nila ang tunog ng paghinga. Ang mukha ng lahat ay nagpakita ng isang napakakomplikadong hitsura. Hindi ba sinabi ni Wesley Zing na ang lalaking ito ay nagtapos sa isang ordinaryong paaralan? Bakit bigla siyang naging isang Oxford graduate? Pagkaraan ng mahabang panahon, isang doktor ang bumulong ng isang hindi kapani-paniwalang tanong. Hindi sinagot ng mga doktor ang tanong na ito, ngunit ang damdamin ng lahat ay medyo mahirap maunawaan. Sa loob ng mahabang panahon, minamaliit nila si Brian, at nagkaroon pa nga ng matinding pagkamuhi at pagkiling laban sa kanya, maliban dahil doon.
Ang pagganap ni Brian sa kanilang gastroenterology department ay napakalakas. Ang isa sa mga mahahalagang dahilan ay naramdaman nila na si Brian ay isang walang karanasan na lalaki, at hinamak si Brian sa kanilang mga puso. Ngunit sa sandaling ito, kahit na mayroon silang pagkiling laban kay Brian at hindi gusto si Brian, alam nila na ang sinabi sa kanila ni Wesley Zing noon ay walang katotohanan, dahil ipinakita ito ng pagganap ni Brian sa video. Paano kung nagtapos sa Oxford? Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo ang isang doktor at sinira ang katahimikan. Napakagaling ba ng Oxford? Oo, napakagaling ng Oxford. Ang iba pang mga doktor ay umalangaw-ngaw din isa-isa. Napakalakas ng boses ng lahat, ngunit ang hitsura sa mukha ng lahat ay tila nagpapagaan. Habang ang mga artikulo tungkol kay Brian at ang video ng pagtanggap ni Brian sa mga eksperto ng Wellington sa airport ay lalong sumikat sa internet, isa-isa ay nauugnay kay Brian, o may kaugnayan at intersection, kahit na maraming mga tao na hindi pa nakipag-ugnayan kay Brian, o kahit na narinig ang pangalan ni Brian, tulad ng mga pinuno ng mga pangunahing ospital sa Yanjing City, at ilang mga eksperto sa domestic medical field ng China. Ang biglaang balita na nagtapos si Brian sa Oxford ay naapektuhan. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.